taong yon? Si Chris? Nakakaabala. Alam niyo, na ako'y nasa Europa pa, mga gusali, karunungan, kalayaan ng isipan. Pero isa lang ang tumatak sa akin, ang kahalagahan ng edukasyon. Kaya ako bumalik dito, hindi para mamuhay lamang. Bumalik ako para magtayo ng paralan para sa atin. Napakagandang hari ni Bara. Yan ang nais ko, Maria, na hindi maging manatiling mangmang ng ating mga kababayan. Narinig mo ba yun, Tiago? At anong aral naman ang ituturo mo? Hindi pwedeng basta-basta. Baka magturo ka pa ng paghihimagsik. Ayawan? Mga anak ng Diyos, huwag kayong magpapadala sa mga nagkunwaring makabayan. Huwag ninyong tangkilikin ang mga proyekto na magdadala sa inyo sa kapamakan. Ano kayang tinutukoy ni Padre? Yung paaralan kayo ni Bara? Ano ang saysay ng karunungan kung ito'y magdadala ng alinlangan sa simbahan? Tandaan nyo, ang tunay na kaligtasan ay nasa simbahan lamang at sa mga kinatawang ito. Bakit, Padre? Hindi ba't maganda ang layunin ni Ibarra? Si Ibarra, isa siyang mapagmataas, nadungisan ng mga ideya ng mga dayuhan sa Europa. Gusto niyang baguhin ang ating pananampalataya sa ngalan ng edukasyon. Hindi ko hayaan mangyari iyan habang ako'y naririto. Mahal ko kayo, kaya't ang aking tungkulin na ilayo kayo sa kasalanan at sa magdadala sa inyo sa kapahamakan. Sumunod kayo sa simbahan, sumunod kayo sa akin. Magandang hapon po sa Lazar Iboto. Salamat. Ayan na naman si Salazar. Kung hindi si Tatay, si Junior. Parang teleserye, may season 1 at season 2. Oo nga, 3 termino na yung ama. Ngayon, hanap naman. Pero nasan yung pagbabago? Balingkin natin, sira pa rin. Pati kalsada, putikan pa rin. Sabi nila para sa bayan, pero puro pa picture, puro pa pogi, wala namang malinaw na proyekto. Parang simbahan noon, gaya ni Padre Damaso Sanoli Mitangere, ginamit ang pananampalataya para lang sa paghari. Tama ka. Noon, ang simbahan ang ginamit para kontrolin ang isip. Ngayon, ang politika naman ang ginagamit para panitilihin ang kapangyarihan. Ginagawa tayong pepet at bulag sa ating sariling bayan. Chris, anak, sigurado ka na ba? Malayo ang Maynila. Oo, Nay. Kaya ko to, Nay. Hindi lang to para sa aking sarili. Gusto kong matuto na way balang araw ako naman na makatulong sa ating bayan. Naway pagpalain ka ng Panginoon, anak. Papaalam mo na ako kay tatay. Tara, anak. Tulungan na ka sa mga gamit mo na. Ang init. Tay, alis na po ako. O anak, baon mo. Dito kalakihan. Galing yan sa pinag-ipunan naming tanim. Salamat, Tay. Pangako, babalik ako. Pag sapat na aking mga natutunan,
tutupad ng ating pangarap na magtayo ng paralan para sa mga batang katulad ko. Alis na ko tayo. Mag-iingat ka, nak, ha? Mag-iingat ka sa Mag-iingat ka, nak. Maynila, nak. Sanay, mauna na ako, tay. Sige, sige. Ingat ka, nak. Ingat ka. Oh, good morning. Tuloy muna kayo. Tuloy muna kayo. Good morning, Ma'am Jem. Kasama ko po yung anak ni Rafael. Morning, ma'am. Ah, sige. Sa ba to? Laki na ng pinagbago mo ah. Sige, upo muna kayo. Upo muna kayo. Oh, Frizz. Naparito ka. Ano bang balak mo? Ang plano ko sana ay dalhin ng kabago at murang teknolohiya sa agrikultura, pagsanay sa mga magsasaka, kooperatiba para sa patas na pagbenta ng produkto, scholarships para sa agribusiness, paggamit ng solar dryer at irigasyon. Hindi pwedeng umasa na lang tayo sa tulong. Totoo ba yun, Chris? Ilang taon na namin pinangarap yan. Totoo po, pero para makamit natin ito ng mabilis, kailangan kong lumaban. Mapapail ako bilang mayor ng ating bayan. Mayor? Chris, ang tapang mo. Hindi ko gagawin to dahil gusto kong mamuno. Gagawin ko to dahil gusto kong lingkod sa ating bayan. Ilang taon na tayong biktima ng mga pangako na napako. Panahon na para ang ating bayan naman ang magiging boss. Maganda yan. Aling Berta, may plano po tayo sa palengke. Mas malinis at proper na drainage. At hindi lang yan. Kasi priority natin ang mga produkto na nanggaling sa atin. Abay, ngayon lang ko nakarinig ng ganyan, iho. Yung mga taong may talagang totoong hangarin sa kapwa. Yung iba nga lang, puro good luck lang. Chris, totoo bang tutulungan mo kaming magsasaka? Hirap na kasi kami sa ani at bintahan. Ang lakas ng bayan ay sa mga taong bumubuhay sa lupa. Kung aangat ka, aangat tayong lahat. Hindi ito pangako, ito ay aking layunin. Baka ikaw na nga, Chris. Ikaw ang pagbabago. Chris, para sa magbabago! Yung taong yun, si Chris, nakakaabala. Yung mga tao, sunod-sunod na pumapabor sa kanya. Isang linggong ganito pa. Pagka matalo ka pa, anak. Edukasyon, kooperatiba, mga solar at kung ano. Sus! Wala naman yung budget. Hindi makinarya ang binoto ng mga tao, kundi muka. Tama. At tayo ang mukhang palaging nandyan. Kung kinakailangan, shut him down. Gamitin ang koneksyon. Hindi natin nahayaang maiba ang daloy ng kapangyarihan. Ipagpatayo ng paaralan? Huwag ninyong tangkilikin ang mga demonyong ito.
Karunungan na hantong sa kapahamakan, mas mainam ng mangmang kaysa mapanlikha sa kasalanan. At ngayon, malalaman na natin kung sino ang nanalo sa eleksyon. Sa bahagyang 187 na votes na lamang, ang nanalo ay si Salazar Jr. Bansa na. Kahit ganito man ang naging resulta, Chris, huwag kang tumigil sa iyong nasimulan. Ipagpatuloy mo ito. Talo man ako sa boto, pero hindi sa prinsipyo. Ang laban ay hindi nagtatapos sa halalan. Pero, congrats pa rin sa'yo. Salamat. Mauna na ako. Pangako, bibigyan kayo ng ayuda pag nanalo sa stream. Kailangan lang siguradong ito ang boto niyo. Alam mo na, numero 1 sa balota para mayor. Damaso may be long gone, but his shadow lingers in every stolen peso, in every silenced voice, in every vote bought and betrayed. The Salazars are today's Damaso, cloaked in power, grinning behind promises they never mean to keep. We saw it then in the pulpits of control. We see it now in the posters and payoffs of politics. But there is always an Ibarra, someone who dares to dream of change, of schools for the poor, of fields that feed not just the few, but the many. Reform does not come easy, and it does not always win. Yet every dream that challenges corruption plants a seed for a better tomorrow. Vote buying is not just a transaction, it is surrender. Voting irresponsibly is choosing to be ruled by the same hands that stole from our past and aim to steal our future. Today, you hold the power. Will you let Damaso win again? Or will you rise and let an Ibarra lead the way? The choice is yours. Vote wisely. Vote responsibly.